Hey, good. They don't call me the crocodile man for nothing. You think this guy's dangerous? You should see what I've got in me shed. Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buhay ng isang tao na minahal at hinangaan ng buong mundo dahil sa kanyang kakaibang koneksyon sa kalikasan at mga hayop. Siya si Steve Irwin, mas kilala bilang The Crocodile Hunter. Alamin natin ang kanyang kwento mula sa kanyang kabataan, mga tagumpay, hanggang sa kanyang maagang pagpanaw. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Stephen Robert Irwin ay ipinanganak noong Pebrero 22, 1962 sa Essendon, Victoria, Australia. Bata pa lang si Steve, nahubog na ang kanyang pagmamahal sa mga hayop dahil lumaki siya sa isang zoo na itinatag ng kanyang mga magulang na sina Bob at Lynn Irwin. Sa murang edad na 6 na taon, una niyang natutunan kung paano manghuli ng buwaya, isang kasanayang magbibigay daan upang makilala siya sa buong mundo. Sa kabila ng mga pangkaraniwang interes ng kabataan, mas pinili ni Steve ang mag-aral tungkol sa mga hayop at kalikasan. Ang kanyang dedikasyon sa mga hayop at kalikasan ay higit pang tumibay habang siya ay nagbinata. Noong 1970 tumulong siya sa pag-manage ng zoo ng kanilang pamilya na kalaunan ay naging Australia Zoo. Noong 1971, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Steve nang makilala niya si Terry Rains, isang wildlife rehabilitator mula sa Oregon, USA. Ikinasal sila at nagsimula ng bagong yugto sa kanilang buhay na puno ng paglalakbay, pagtuklas at pakikipagsapalaran. Nagsimulang makilala si Steve sa buong mundo nang ilunsad ang kanilang television show na The Crocodile Hunter noong 1976. Sa palabas na ito, ipinakita ni Steve ang kanyang kakaibang kakayahan sa pakikisalamuha sa mga mapanganib na hayop tulad ng mga buwaya, ahas, at iba pang mga nilalang ng kagubatan. Ang kanyang sigaw na "Crikey" tuwing siya ay nakakaharap ng panganib ay naging trademark na nakapagbigay sa kanya ng natatanging personalidad sa telebisyon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi rin nakaligtas si Steve sa mga kontrobersya. Isa sa mga pinakakontrobersyal na insidente sa kanyang buhay ay noong 2004 nang makita siya sa isang video na hawak ang kanyang sanggol na anak na si Robert habang pinapakain ng isang buwaya. Marami ang nabahala at kinondena ang kanyang ginawa, ngunit iginiit ni Steve na kontrolado niya ang sitwasyon at ligtas ang kanyang anak. Isa pang kontrobersya ay noong 2006 nang siya ay nag-film sa Great Barrier Reef. Pinuna siya ng mga environmentalists dahil di umano'y ang kanyang filming activities ay nagdudulot ng disturbance sa mga marine life. Gayunpaman, sinabi ni Steve na ang kanyang intensyon ay mag-educate at magbigay ng awareness tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Sa kabila ng mga kontrobersya, si Steve ay nanatiling isang respetadong personalidad at patuloy na nagtatrabaho para sa kalikasan at mga hayop. Ngunit, noong Setyembre 4, 2006, isang malagim na pangyayari ang bumalot sa buong mundo nang ipahayag ang kanyang pagkamatay. Habang nagfi-film ng isang underwater documentary sa Bat Reef, Queensland, siya ay inatake ng isang stingray at tinamaan ng tinik sa dibdib, isang bihirang insidente na nagdulot ng kanyang agarang pagkamatay. Ang biglaang pagpanaw ni Steve Irwin ay nag-iwan ng malalim na kalungkutan sa kanyang pamilya, mga tagahanga at mga taong kanyang na-inspire sa kanyang advokasya. Ngunit higit pa sa kalungkutan, ang kanyang buhay ay nagbigay inspirasyon sa marami upang ipagpatuloy ang laban para sa pangangalaga sa kalikasan at mga hayop. Mga kaibigan, si Steve Irwin
ay hindi lamang isang simpleng television personality, kundi isang tunay na bayani ng kalikasan. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa mga hayop ay mananatiling buhay sa puso ng marami. Alalahanin natin siya hindi lang bilang The Crocodile Hunter, kundi bilang isang tao na nagbigay ng buong puso upang protektahan ang ating mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento ng mga dakilang tao sa ating kasaysayan. Hanggang sa muli. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.